Sabihin ko sa'yo, di magaga. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Abril, 2026 at ika-3 sa buwan ng Julhada, 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP licensor PB Jowaril at sa aming news head, Miss Norunisa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras, radyo natin Caroline Abbas. 9 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Abril, taong 2026. Base sa inilabas ng Pag-asa, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao.
Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkilat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 35.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang ating heat index ay nasa 41 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:33 ng umaga at lulubog alas 5:51 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOSC BARM Cotabato City Fault Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Labing 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating pangunang balita, nagtipon ang mga kinatawan ng Ministry of Labor and Employment sa pamumuno ni Minister Muslim NG Sema Orabapamos at ng Committee on Labor and Employment ng Bangsamoro Transition Authority para sa isang focus group discussion noong ika-16 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa Cotabato City. Tinalakay sa nasabing pagtitipon ang mahalagang batas tulad ng Bangsamoro Autonomous Act or BAAN No. 82 o ang Bangsamoro Labor and Employment Code, gayon din ang BAAN No. 9 at 19 na may kinalaman sa regulasyon ng mga recruitment agency at proteksyon para sa mga overseas Bangsamoro workers. Ayon kay Labor Minister Muslimin Orbapa Mosema, dapat samantalahin ang pagkakataong ito upang magbahagi at makinig sa karanasan ng bawat isa para sa kaunlad ng rehiyon. Inaasahan na magagamit ang mga mungkahi at feedback mula sa nasabing pagpupulong upang mapaganda pa ang balangkas ng mga pulisiya at masiguro ang maayos na serbisyo para sa publiko. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Buo at matibay ang ipinahayag na suporta ni Dato Udin Sinsuat, Mayor Abdul Main Baba at ng mga membro ng Sangguniang Bayan para sa United Bangsamoro Justice Party. Ito ang inihayag ng alkalde sa isinagawang grassroots leadership general meeting ng UBGP 2 chapter noong ika-16 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan sa Asmay Cover Court, Barangay Corintiam, Bayan ng Dato Udin. Ayon pa kay Mayor Abbas, nananatiling kabilang sa UBGP ang lahat ng membro ng Municipal Councilor or Municipal Council. Binibigyang diin na ang matibay na samahan noon sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at UBGP ay nananatiling matatag hanggang sa kasalukuyan. Naabot natin, ito ang sinabi
Ani Mayor Abbas, naabot natin ito dahil sa MILF at UBGP. Mananatili tayo sa UBGP. May kasabihan na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Aniya ang nasabing pagtitipon ay patunay sa mga mamayan ng Datuudin Sinsuat at ang mga karatig bayan na nananatili ang kanilang suporta sa United Bangsamoro Justice Party mulat sa Pola. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kidpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kidpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kidpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil sikap pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya ko gele sa mapya nakiyog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Nang bapatelunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa? Katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan.
Mga pagalinami, mga pakat nami, mubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 pips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia Crunchy Chicken Nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 24 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa iba pa nating mga balita, nagpaalala at nagbigay linaw ang mga respetadong ulama at religious leaders sa Bangsamoro tungkol sa issue ng pag-awit ng pambansang awit sa isang graduation ceremony sa Jamiat Cotabato. Ito ay bilang tugon sa viral video ng isang vlogger na nagsabing mali at labag ito sa Islam. Paliwanag ng mga ulama, sinabi nilang hindi bawal at walang labag sa pananampalataya ang pag-awit ng lupang hinirang. Ito ay itinuturing na paggalang sa estado at batas at hindi pagsamba. Binigyang diin na hanggat ang BARM ay bahagi ng Pilipinas, nararapat igalang ang mga pambansang simbolo. Binanggit din na ang mga talata sa Quran at Hadith na nag-uutos na sumunod
sa otoridad at gumalang sa mga eskolar. Mariing tinututulan ang paraang pagpuna sa video dahil nagdudulot umano ng kalituhan at pagkakawatak-watak o fitna. Aniya kung may pagtutulman, dapat itong idaan sa maayos at pribadong usapan dahil sa pagpapahiya sa publiko. Pinapayuhan din ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media at huwag maniwala agad sa impormasyong walang sapat na basihan. Dalawamput anim na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nakiisa ang Office for the Other Bangsamoro Communities sa sinagawang community diagnostic activity ng Bangsamoro Development Agency at Community and Family Services International sa mga barangay Pantaran at Panggao sa Munay, Lanao del Sur. Layunin ng aktibidad na makakalap ng datos sa antas ng komunidad at mapagtibay ang mga lokal na pangangailangan at prioridad sa kaunlaran bilang batayan sa evidence-based planning. Sa nasabing aktibidad, nagpahayag na suporta ang OOBC sa mga stakeholder at kalahok at binibigyang diin ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga implementasyon ng partners, lokal na komunidad at mga institusyon upang matiyak ang pagiging tama at maasahan ang mga nakalap na datos. 27 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, pinalawak ng Office of the Election Officer sa General Santos City ang voters registration upang matiyak na walang Pilipino nga maiiwan sa karapatang bumoto. Bilang bahagi ito ng nagsagawa ang Commission on Election or COMELEC ng satellite registration sa loob ng General Santos City Jail noong 15 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan, kung saan pinayagan ang mga persona deprived of liberty na makapagrehistro. Ayon sa datos, umabot na sa 133 PDL ang matagumpay na nakapagrehistro, kabilang ang 126 na lalaki at 7 babae. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng pagkakataon ang mga PDL na maging rehistradong botante at makalahok sa demokratikong proseso ay sa katuparan ng aktibidad sa tulong ng koordinasyon sa pagitan ng mga kawani ng City Jail at mga kinatawan ng COMELEC na tinitiyak ang maayos, ligtas at organisadong pagsasagawa. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, sinuri at binisita ng Ministry of Social Services and Development ang kabuuang 13 benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program at Kopkop Program sa Barangay Simsiman sa Bayan ng Pahamudin Special Geographic Area. Ayon sa MSSD, sinagawa ang unang monitoring noong 10 sa buwan ng Abril sa 4 na benepisyaryo ng Kopkop program upang tiyakin na ang natatanggap na tulong pinansyal ay nagagamit ng wasto para sa pangangailangan ng mga bata, kabilang ang pagkain, edukasyon, kalusugan at maayos na tirahan. Layunin din ang nasabing aktibidad na matukoy kung epektibong nakakatulong ang buwan ng ayuda upang mapanatili ang pagpasok ng mga bata sa paaralan, mapabuti ang kanilang nutrisyon at masiguro ang kanilang pangkalahatang kapakanan.
30 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nagkyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabaongan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up ni sa mata, undo kompleto yung mga gamit din, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila, 0966-024-6066. Kano email ad nila, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare.
Mole and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Itama po ang inyong oras sa buong kapuluan at 38 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na nakamit ng kabuuang 271 batang mag-aaral ang pagtatapos sa kanilang unang yugto ng edukasyon sa sinagawang moving up ceremony ng MSSD sa Municipal Gymnasium ng Marantao, Lanao del Sur. Ang mga completer ay mula sa iba't ibang Child Development Center at supervised neighborhood place sa ilalim ng Early Childhood Care and Development program ng MSSD. Layunin ng programa na hubugin ang kaalaman, kakayahan at pangkalahatang pag-unlad ng mga bata bilang paghahanda sa susunod na antas ng kanilang pag-aaral. Ang tema ng nasabing aktibidad, Batang Bangsamoro, simbolo ng pag-asa, hinuhubog ang pangarap para sa mas matatag na bukas. Tumanggap ang bawat mag-aaral ng diploma bilang simbolo ng kanilang pagtatapos at pagsisimula ng panibagong yugto sa kanilang edukasyon. 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nasawi ang senior citizen or 6 na pong taong gulang na lalaki matapos sa pagbabarilin at hagisan ng granada ang kaniyang minamanihong green multicab noong araw ng Sabado sa barangay Takipan, Pikit North, Cotabato. Sa ulat ng otoridad, kinilala ang biktima na si Nano Gyambalana Saliminang, sakay ng multicab na may plakang MAV 2983. Sinubukan pa umanong isugod sa pagamutan si Nano, ngunit diniklara itong dead on arrival
dahil sa tinamong sugat sa katawan sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Sakay ng motorsiklo ang mga salarin na agad tumakas matapos isagawa ang krimen. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. 41 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita. Nasawi ang isang 14 na taong gulang na lalaki habang 2 pa ang nasugatan sa isang aksidente sa kalsada na naganap bandang 1:10 ng hapon kahapon sa kahabahan ng National Highway ng Davao to Cotabato City sa barangay Pequelegan, kilometer 14 na Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Fahad E. Mendel, isang estudyante at residente na nasabing lugar na idiniklara nga dead on the spot matapos sumalpok ang 10-wheeler mixer truck sa isang residential area. Sugatan naman ang driver ng sasakyan na si Mantato Mamalinta, 21 taong gulang at isang bystander na si Jerica D. Bagundang, 37 taong gulang. Agad silang dinala sa Cotabato Regional and Medical Center upang mabigyan ng agarang lunas. Sa paunang investigasyon ng pulisya, minamaniho ni Mamalinta ang puting mixer truck na walang plaka at binabagtas ang nasabing highway mula crossing Simuay patungong northbound nang mangyari ang nasabing aksidente. Pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, pinaniniwala ang mabilis ang takbo ng sasakyan kaya ito nag-overshoot at tuluyang sumalpok sa gilid ng kalsada. 43 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Nasawi ang 2 lalaki habang sugatan naman ang isa pa matapos sa pagbabarili ng riding in tandem at suspect sa barangay Sambulawan, Kadayangan Special Geographic Area pasado alas 2 ng hapon na kahapon. Kinilala ng PNP BARM ang mga nasawi na sina Ambi Tukuran, residente ng Lumupog, Midsaya at Ali Habib Lumilis ng Kadingila na Nabalawag Special Geographic Area. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ospital si Edmond Aliso na mula rin sa Lumupog, Midsaya pa. Sa paunang investigasyon, sakay ng Honda Click na may plakang 533 MDU ang mga biktima at patungo sana sa Midsayap nang sila ay tambangan pagdating sa pagsapit sa barangay hall ng Sambulawan. Bigla umano silang pinagbabarila ng mga suspect na nakabunit at sakay ng XRM motorcycle. Ayon pa sa pulisya, posibleng may kinalaman sa rido o alitan ng mga pamilya ang motibo sa nasabing krimen. Patuloy ang isinasagawang operasyon ng mga otoridad para matukoy at madakip ang mga salarin. Apat na 4 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa iba pa nating mga balita, nagbigay ng suporta ang Project Tabang sa isinagawang medical outreach program na pinangunahan ng tanggapan ni Member of Parliament Honorable Dato Romeo Quezema na matagumpay na ginanap sa Cerro Elementary School ngayong araw. Nagkaloob ang inisyatibong ito ng libreng serbisyong medikal sa mga residente, kabilang ang tuli para sa mga kabataan, health check-up para sa mga senior citizen at iba pang mahalagang serbisyong pangkalusugan
na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng komunidad. Ang aktibidad ay bahagi ng serbisyong ayudang medikal or SAM na pinamumunuan ng Health Ancillary Services ng Project Tabang sa ilalim ng pamumuno ni Barn Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambara Makakuwa at sa pangangasiwa ni Project Manager Brahim Malakua. Muling pinagtibay ng Project Tabang ang kanilang pangako sa pagsuporta sa mga grassroots healthcare initiatives at sa pagtitiyak na ang mga pangunahing serbisyong medikal ay nananatiling abot kamay, lalo na para sa mga komunidad na kulang sa serbisyo sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa ating balitang nasyonal. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng Komisyon ng Eleksyon ng COMELEC para sa 2026 sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Ito ay sa kabila ng isinusulong na pagpapaliban muli ng BSK eleksyon ng ilang mga mambabatas na nakatakda idaw sana sa November 2, 2026. Pero sinabi ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia na susundin nila ang anumang ipinag-utos sa kanila ng Kongreso. Sinabi ni Garcia na batay sa naunang desisyon ng Korte Suprema noong ipinagpaliban ang naturang eleksyon ay nakasaad na kinakailangang may legitimate government interest. Naniniwala si Garcia na ang krisis na nararanasan ngayon ng Pilipinas na hindi naman natin kagagawa na isang lehitimong government interest, lalo na sa mga naghihirap ang karamihan sa mga Pinoy dahil sa gera sa Middle East. Ang pagpapaliban niya ng halalan ay kapangyarihan at absolute discretion ng Kongreso, kaya hindi maaring makialam ang COMELEC. Ayon pa kay Garcia, pwedeng magbigay ng suhestyon o rekomendasyon ang COMELEC, pero sa bandang huli ay Kongreso lang ang may desisyon kung kailan o dapat bang ipagpaliban ang isang halalan. Apat na 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating panghuling balita, tiniyak na edukasyon na Secretary Sani Angara na kasama ang Philippine School Overseas sa ipinaipapatupad ng mga reforma sa edukasyon na magsisimula sa school year 2026 to 2027 habang naayon ng Department of Education ang mga patakaran nito sa bagong pambansang sistema. Ngunit may kalayaang umangkop sa kondisyon ng bansang kinalalagyan ng mga paaralan. Sa isang virtual session na online kumustahan, tinalakay ng DepEd at mga kinatawan ng 35 PSOS ang mga pangunahing reforma tulad ng paglipat sa 3-term school calendar, bagong guidelines sa assessment at grading at ang pinalakas na senior high school programa. Idinagdagan ng DepEd na magsasagawa sila ng nationwide orientation para gabayan ang mga opisyal, prinsipal at guro sa implementasyon ng mga pagbabago. Kasunod ito ng naunang virtual meeting noong ika-7 sa buwan ng Abril kung saan tiniyak ang suporta sa mga guro at estudyante sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, sa gitna ng mga umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon sa DepEd, mayroong mahigit 25,000 estudyante sa PSO sa 10 bansa at layunin ng mga reforma na gawing mas epesyente ang klase,
mabawasan ang aberya at mapagaan ang trabaho ng guro. Pinaliwanag din ng mga opisyal na ang 3-term school calendar ay mandatory sa buong bansa. Ngunit bibigyan ng transition period at flexibility ang PSO para umangkop sa kanilang host countries. Labing 51 minuto magalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. At bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers. Hello to Ma'am Baingan Mastura from Saudi Arabia at hello to Suhaila Sabandar. Ayan, hello sa iyo at hello to Simbay Adam. Hi Ate Ma'am, good afternoon. Watching from Almonte Extension, Puro Kabuala, na Poblacion 2, Cotabato City. Marami po kami nga nakikinig ngayong araw. At hello din po kay Tia Abdul Karim, kay Binsar Abbas, kay Golden PH at kay Des Shah. At dyan po sa Police Station 3, dyan sa Maya Tamuntaka. Hello sa inyo Sir Ana Ma'am. At hello to Ramel Anticristo Macolinda. 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin A. Ali at also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Ministry of Labor and Employment or Molibar sa pamahala ni Minister Dato Muslimen Zisema or Bapamos at ang kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. At also hatid din sa inyo ng Bagua Lying-in Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua 2, Cotabato City. At hello din po sa ating mga viewers, sa ating mga avid listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Sa ating mga mamang driver, ingat-ingat po sa pagmamaniho. Keep your eyes on the road at sa ating mga commuter sa bumaba ng tamang babaan. At hindi lang medyo, kundi mainit ang panahon sa kasalukuyan dito sa Cotabato City. At 41 degrees Celsius heat index po. Kaya sobrang init. At hello din po dyan sa may Bagua 2 to all alumna family sa magandang hapon. At dyan po sa may dyan sa loob ng Bangsamoro Government Center, hello sa ating friend dyan, si Beta Inwardo, dyan sa may saan ka ba ngayon? Dyan sa may Ministry of Finance. Marami kang pera siguro dahil dyan ka sa dyan ka assign. 55 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpilan na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City.
Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang hapon na Central Mindanao ay tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6,